halal certification at financing para sa micro, small and medium enterprises ating tatalakayin. Kasama sina Director Alim Siddiq Giapal, Program Manager ng Halal Industry Development ng DTI Halal Task Force at si Engineer Ramatol Mamukid, Director ng Bureau of Muslim Economic Affairs mula sa National Commission on Muslim Filipinos. Sir Alim and Director Mamukid, magandang tanghali po and welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Yeah, magandang tanghali rin po. It's a pleasure to be here. Magandang hapon po, Ma'am Ninya, Ma'am Eunice. Okay, una po sa lahat, no, ano po muna yung layunin ng Department of Trade and Industry sa inisyatibo pong magbigay ng pagkakataon dito po sa mga micro, small and medium enterprises natin ng halal certification and financing. Yeah, thank you, Eunice. Sa pangunguna po ng ating butihing Secretary ng Department of Trade and Industry, under po sa programa ng Halal Industry Development, isinusulong po natin yung roadmap na magkaroon tayo ng target, specifically on investment, na magtalaga ng around 230 billion peso investment from 2023 to 2028 at maitalaga rin po yung 120,000 jobs. Kasama po dito sa programa ng Department of Trade and Industry na makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya, lalo na po sa aming Vice Chair sa National Commission on Muslim Filipinos under the Philippine Halal Export Board. Okay. Director Alim, this is also for you. Sa ngayon po, ilan lang po ang certifying bodies para sa halal products dito sa bansa? Yeah, ang accredited po ng Department of Trade and Industry ay dalawa. Isa po dito yung Prime certification body at ang isa pong Korean-based halal certification body. Ang pangalan niya po ay ang International Halal Certification Center. Ang NCMF po, meron din pong talagang mga certification body. Humigit kumulang ata sa listahan nila, around 15. Pero I think Director Mamukid could also answer ilan yung accredited ng National Commission on Muslim Filipinas. Speaking of Director Mamukid, ito sir, para po sa inyo, ano po mga certifying group ang kasama ng DTI dito para palawakin pa yung mga halal certifying group sa Pilipinas? Salamat, Ma'am Eunice. Yung tungkol sa certifying body na accredited ng National Commission on Muslim Filipinos, isa lang po sa kanila yung Prime. Ang halal certifying bodies ng Pilipinas sa ngayon ay mayroong 15 at 8 lang po ang na-accredit ng NCMF. Sirs, gaano po ba kahalaga para sa mga MSME ang pag-acquire nitong halal seal? At pag sinabing halal, syempre para sa mga ibang, lalo na yung mga Kristiyano, hindi ang tingin namin kasi mas familiar kayo dito eh. At saka ang tingin namin para lang ito sa pagkain. So, yung pala, marami pang ibang bagay ang pwedeng sakupin po ng halal. Yes, Nina. Una-una po, ang halal industry is a value addition to the current FDI of the country. So yung mga SME, mga mangangalakal natin na gustong mag-export, tinitingnan po natin yung market share na pwedeng pagtuunan ng pansin sa Southeast Asia at yung nabanggit yung kanina sa Middle East and North Africa. So if you wanted, kung gusto po ng ating mga MSME na magkapag-export sa mga bansa na ito, sa rehiyon na nabanggit natin, the halal seal is very, very important. Pangalawa rin po is yung programa ng DTI na magsulong ng non-interest financing. So, tinitingnan din natin yung pagsuporta sa mga Muslim Filipino entrepreneurs at MSME kung paano matugunan yung kanilang pangangailangang pinansyal. When you say halal, what does it mean? Yeah. Halal means the exact connotation is permissible, permitted in Sharia. Example po, sa pagkain, dapat po slaughtered in the name of the Almighty yung isang pagkain. And anything that's permissible. Pagdating naman po sa financing, isang prinsipyo na tinitingnan natin, bawal po yung interest o riba. So it's not just sa pagkain. Yes. Kahit sa damit, sa mga Exactly. bagay. Pati sabi nyo nga sa turismo. Yes po. It covers from end-to-end market. So kasama yung pagkain, kasama rin po yung turismo, kasama rin ng manufacturing, logistics, pati na rin po yung pharmaceuticals and including yung modest fashion. Yes. Okay, engineer, what's the advantage pag halal certified? Pag halal certified, yung mga products sa mga Muslim is talagang
confident na kakain doon kasi it involves yung religious din. Pag Muslim, lalo na yung mga mataas yung panampalataya, is talagang masilan sa pagkain. At saka lahat ng bagay, sabi man ni Alim kanina, yung halal, hindi lang sa pagkain, it surpasses all aspects of life. Yung dietary requirements, isa lang yun, na dapat doon tayo. Pag sinabing kahalagahan, kasi mayroong isang verse na bakit yung tungkol sa nabanggit yung halal. Babanggitin ko lang siguro, maliit mo yung verse. Sinabi sa banal na Quran, Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi khutuwati syaitan innahu lakum adu mubin. Ang ibig sabihin nun, salitang Muslim, is address hindi lamang sa mga Muslim, kundi sa lahat ng sangkatuhan. O mankind, eat of the lawful what is ever on the earth, and do not follow the footsteps of Satan. Surely he is an enemy to you. Isa lang yun sa mga verses. Pero that's good though. I mean, something kasi di ba usually talaga pag halal, parang pagkain yung nasa isip. Pero kanina sabi ni Sir, meron pala, kunyari sa financing, bawal Yes. yung may interest. Yes. Nabanggit niyo Sir kanina yung tourism. Paano yung mako-consider sa halal? Yes, sa tourism po, example sa mga turismo natin galing sa Middle East, isa sa mga requirement nila, kung halal certified ka, dapat, example sa swimming pool or sa mga spa, dapat magkaiba po yung accommodation for men and for women. We are pursuing that at sa programa po ng Department of Trade and Industry. We also look into the possibility of generating investment through tourism. And you mentioned, Eunice, yung walang interest. Merong magandang proyekto or programa po ang DTI tungkol dito. That yung mga MSME, yung mga entrepreneurs po can take Financing. advantage of Yes. this na walang interest. Hindi sila mahihirapan pagdating sa kanilang negosyo. Paki-explain nga po ito, sir. Yes, Nina. Unang-una, meron na tayong batas sa pangunguna ng Bangko Sentral ng Pilipinas, yung Republic Act 11439. Inaalaw po na mag-register dito sa Pilipinas yung mga foreign Islamic bank, including the domestic banks na magkaroon ng Islamic window o magtalaga ng separate na Islamic bank. Pangalawa, sa programa naman po ng DTI, pumirma tayo ng Memorandum of Understanding with DK Purchase Order Fulfillment Company para po magkaroon ng access yung mga kababayan natin ng mga MSME ng non-interest financing. Joint venture po yung, ang prinsipyo rin po ng Sharia financing is share dun sa losses at profit. So pagdating naman po sa walang cumulative interest kung saan kung every month pinapatawan ng interest yung pera na hiniram mo. Sa pinirmahan nating MOU with DKPO, isinusulong natin yung non-interest financing kung saan mag-share lamang sila sa profit ng mga pera na hiniram ng mga MSME. So kahit hindi ka, for example, Muslim, Kristiyano ka, but you practice halal Yes. in your business, you can avail Yes, of exactly this po. project or itong loan na ito. Yes, Rina. Tama po yan. Ayan. That's good Magandang balita. Good Oo. news yan sa mga kababayan natin, Sir. No? Sana ma-promote talaga natin. Pero ito po, gaano po ba kalakas ngayon o kalawak yung halal trade investment sa bansa? Sa bansa po, we already meron na po tayong na-certify ng ating mga certifiers, around 1,825 na mga products. Ang captured market natin is around 10 to 12 million na mga Muslim Filipinos. Ang share na pinag-uusapan natin dito, globally, ang halal market is accounted to, in 2025, magiging 7 trillion US dollar yung market ng halal. And we're looking at a good share from the Philippine investors. And to date, 2015 and to date, meron na po tayo na talagang 3 trillion global market ng halal. So we're looking at the market share of the Philippines for that. Oh, wow. So let's ask naman Director Mamuki tungkol po dun sa magandang balita about this MOU, itong financing. Paano po ito makakatulong sa halal industry sa bansa? Ang laki po ng tulong yan kasi yung ating mga Muslim Filipinos na mga maliliit na businessmen, makaabili sila doon na when it's accepted sa Islamic law, yung Sharia. Kasi yung namang halal, laging naakibat doon sa Sharia, Islamic law. Kaya sa buong Pilipinas, matatanggap. Okay, maganda yan.
Sana maraming Pilipino yung mag-avail nito kasi wala akong nakikita, parang puro benefits talaga, no? Oo, Yung paano diniscuss ba kami natin. makapag-avail? Oo, baka gusto namin Um, mag-loan, sir. Yeah, maraming salamat. We can introduce you to our partners sa DKPO. At sa mga ibang, meron na rin po ata mga bangko na nakapag-establish na rin po ng Islamic window. We So can ano connect you to sasabihin them. ng negosyante? Oo. Para saan siya pupunta? Kunyari ako isang Muslim or Kristiyanong negosyante and I'm practicing mong halal mag-avail. and I want to avail. Where do I go? Pwede po kayo makipag-ugnayan sa aming ahensya sa DTI Halal Task Force. We will share the contact details and tuloy-tuloy po yung programa natin, pagtuunan ng pansin yung pangangailangan ng ating mga kababayan. And it's good, Nina, that you mentioned that kasi yung halal ay hindi lamang po limited sa mga kababayan nating Muslim. It's for everyone. Sabi nga ni Director Mamukid kanina, when we address the issue of halal, it's for the entire mankind. That's good. Good news sa ating mga manonood. Ito po, mensahe niyo na lang po, sir, Director Mamukid at Director Alim sa mga kababayan natin, saka sa mga micro and small medium enterprises sectors na nanonood ngayon na gustong suportahan at mag-avail ng halal industry dito sa bansa. Tungkol sa amin naman, pumunta doon, nakausap namin yung naka-agreement nila, si Executive Director Tony Intal, di ba sir? Yeah. At saka willing naman siya mag-extend sa NCMF na magkaroon kami ng MOU para tulad ng DTI, ma-introduce din sa NCMF ang programa nila. At saka mapakinabangan ng sambayan ng Muslim. Marami naman ang ating mga negosyanteng Muslim, tapos kulang sa pundo, at saka ito sa kanila kay halal certified, interest-free, in accordance ang Sharia law, accepted naman sa buong kamusliman. And also, sir, what's your message also for our viewers? Yeah, thank you, Nina and Eunice. Unang-una, pinapasalamatan natin ating butihing presidente na kasalukuyan na sa Middle East ngayon para po isulong yung programang pang-ekonomiya ng bansa. At kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa butihing presidente, His Excellency President Bongbong Marcos Jr. He made mention in one of his speech that we as a country recognize Islamic faith and embrace it as part of our own collective consciousness. Sa pangunguna po ng aming butihing Secretary, Alfredo Pascual, we will be doing our best para po makapagserbisyo sa ating mga kababayan at ma-explore ang programang Halal Industry Development kasama na rin po ng Islamic Finance. Alright, with that, maraming salamat po sa inyong oras, Director Alim Sadiq Giapal, Program Manager ng Halal Industry Development ng DTI, at syempre po kay Engineer Ramatol Mamukid, Director ng Bureau of Muslim Economic Affairs, mula naman po sa National Commission on Muslim Filipinos. That's good news and maraming salamat po.